Hindi ako may kasalanan. Hindi nga ako. Bakit ba ako sinisisi nila? Siya ang may kasalanan. Hindi ako may kasalanan. Ako sinisisi nila. Hindi ako may kasalanan. Hindi ako. Grabe! Yun. Ulit ako dun. Ngayon, ang psychiatric diagnosis para sa pasyenteng ito ay dysthymia, chronic depression. Isa tong dissociative identity disorder dahil sa dysthymia. So, ibig sabihin, siya ay nagsasuffer mula sa multiple personality disorder. Tignan nyo, isang ordinaryong kwarto na may 4 na sulok at kisame. Pero, paano siya nakunan ng camera sa ganung posisyon? Actually, merong 2 paraan. Ang una sa 2 yun, pwede siyang tumingin pa ibaba dun sa camera habang siya'y nakatungtong sa isang furniture na may 2.8 meters ang taas. Pangalawa, pwede rin namang nakasabit siya ng patiwarik mula sa kisame na may 3.3 meters ang taas. Nakikita niyo ba yung salaming nakasabit sa dingding? Makikita niyo ron yung pader kung saan nakakabit yung camera. Walang mga furniture, hindi ba? Meron lang isang explanation. Siguradong siya ay nakasabit ng patiwarik sa kisame. Pero, sa nakikita nyo sa screen, walang kahit na anuman o bagay ang pwede niyang makapitan doon sa kisame. Flat ang kisame, hindi ba? Ayon sa pagsusuri ng mga shaman, siya ay may tinatawag na spirit sickness at sumailalim siya sa isang ritual ng pagtanggap ng espiritu sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang sakit. Ngayon naman ang huling case, nagsasuffer din siya mula sa dissociative identity disorder. Sinukat ng research team natin ang taas at ito ay umabot ng 1.15 meters. Kung mapapansin nyo, walang kahit na anong nakalagay sa lupa, hindi ba? At ayon sa research, ito ang profile ng babaeng mataas tumalon. Siya ay 52 years old at nagsasuffer ngayon sa sakit na severe arthritis. Paano siya makakatalo ng mataas sa kondisyon na yun? Meron bang paliwanag para doon? Meron bang logical medical basis? Sa tingin ko, wala. Ayon sa pagsusuri ng mga shaman, nagsasuffer din siya sa tinatawag na spirit sickness. At ngayon ang araw na isasagawa ang ritual sa kanya. Okay, 8 totoong case ng spirit sickness ang nakita ninyo. Pinapakita lang sa atin ng mga case na ito na hindi tayo pwedeng basta magbigay na lang ng medical diagnosis. Meron bang tanong? Professor, akala ko po kasi yung mga tao nagiging shaman ang nagkakaroon ng tinatawag na spirit sickness. Sir, meron po bang karaniwang sintomas ng ganong klase pong sakit? Hindi nila kailangan maging shaman para magkaroon ng ganong klaseng sakit. Pero, merong mga karaniwang sintomas yon. Yung mga taong may spirit sickness, nagsasuffer sila sa mga bangungot, optical illusions, at meron ding hallucinations. Pero, ang mga sintomas na ito ay makikita rin karaniwan sa mga may sakit sa pag-iisip. Kaya naman mahirap i-differentiate mula sa normal diagnostic methods. Pwede rin bang sabihin kaya nagkasakit kasi may family history? Professor, na-experience yun na ba ang spirit sickness? Ha, Professor? Sir, excuse me. Professor, teka. Professor, sir. Hindi ba sobra na itong ginagawa mo? Kapag binibisita kita sa ospital, sinasabi mo may pasyente ka. Sorry, excuse me. Pati dito sa school, hindi mo rin ako pinapansin. The number you dialed is busy at the moment.
Pumunta na naman dito si producer Ju Wei-hin. Dr. Shin, saglit na naman interview ah. Bakit ayaw mong pagbigyan? 3 buwan ka na niyang sinusundan ah. Ito yung next patient mo. Lee Okrion. Sige na, pakituro kung saan siya uupo. Doon po tayo. Doon tayo. Akin na yung bag mo. Kumusta? Nakakarinig ka pa rin ba ng mga kakaibang tunog? Oo. Naririnig mo pa rin ang mga yan kahit umiinom ka na ng mga gamot mo? Oo. Mas lalo nga lang lumala. Ano bang klaseng tunog? Parang psych. Parang dinudurog na bakal yung tunog. Kung minsan, parang tawa ng mga bata. Okay. Huminga ka na malalim, inhale, tapos exhale. Mag-focus ka sa sound na yon. Bibilang ako hanggang 5. Tapos dahan-dahan mong ipikit ang mga mata mo. 1, 2, 3, 4, 5. Miss Lee? Miss Lee, naririnig mo ba ako? Miss Lee? Naririnig kita. Nasaan ka sa mga oras na to? Parang masikip. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Wala akong makitang kahit na ano. Wala. Puro dilim lang. Okay, sige. Miss Lee, huminga ka ulit ng malalim, inhale, tapos exhale, at magliliwanag na ang paligid. Oo nga. Lumiliwanag na. Lumiliwanag na. Meron ka bang nakikita? Sanggol. Bagong panganak na sanggol. Ang baby ko. Sigurado ka bang baby mo yon? Sigurado ako. Baby ko yun. Sigurado akong baby ko yun. Miss ko lang baby ko. Hindi mo siya baby! Miss Lee? Hindi mo siya baby! Kapatid ko siya! Sabihin mo kung sino ka. Ako si Haejung. Bakit nandito ka, Haejung? Hindi ko alam. May babae. Ang
Sabi niya sa akin, maglaro raw ako rito kasama ng kapatid ko. Sinong babae yun? Yung babaeng may cone hat. Sa tabi mo ba, may ibang babae maliban dun sa baby? Walang ibang tao. Ha? Sino siya? Nakikita mo ba yung may hawak ng halaman? Sino siya? Pwede mo bang sabihin dun sa lalaking nakikita mo ngayon kung saan mo nakilala yung babae? Mabait kang bata, di ba? Okay, pagbilang ko ng 3, sabihin mo kung saan mo siya nakilala. 1, 2, 3. Kung ganon, wala akong problema sa pag-iisip. Hindi ako baliw? Hindi ka baliw. Meron ka lang stress disorder at dahil yun sa nangyaring pagkalaglag ng baby mo. At yung mga tunog, yung mga naririnig mo, hindi yun dahil sa may sakit ka. So ano yun? Sumailalim ka ba sa exorcism? Ang sabi nila sa akin, ang baby ko raw, makakapunta sa mas magandang lugar. Sige na, Mga spirit dun sa shrine. Sumama sila sa'yo kaya marami kang naririnig. Meron bang pinuwi sa'yo sa bahay? Blanket ng baby ko. Ilagay ko raw yun sa ilalim ng kama ko at mawawala rin ang sakit na nararamdaman ko. Dalhin mo dyan yung blanket at sabihin mo sunugin nila. Sabihin mo pinapunta kita at gagawin niya ang ritual para sa mga Sikat patay. na shaman yun at magaling magsagawa ng ritual sa patay. Ituloy mo lang ang mga gamot para sa depression. Sa loob ng 6 na buwan, 1 beses ka sa 1 buwan pupunta para sa treatment na kagaya kanina. Okay po. Mag-iingat ka. Pagkatapos ng ginawang treatment sa akin, naramdaman ko magaling na ako. Wala na akong naririnig na kakaibang tunog. Meron ka bang natatandang kahit na ano sa ginawang treatment sa'yo? Pakiramdam ko para akong nananaginip. Pero, kailangan ko ba talagang gawin to? Naku naman. Ay, tinakot niyo ako. Natakot ba kita? Alam mo, wala ka makukuha resulta kung basta ka lang tatambay dito. Kahit anong gawing lapit ko sa kanya, lagi na lang niya ako binabaliwala eh. Eh bakit naman kasi si Jin Myung na yun ang pinili mo? Samantalang kung tutuusin naman, milyong shaman ang gusto lumabas sa TV. Halos lahat ng celebrity pumipila sa ritual service niya. Ultimo nga, psychiatry specialist at mga kilalang psychic healer, pumipila rin kaya. Isa pa, anak siya ng sikat na si Shaman Shin Tae-yul. O diba, malupit ang drama? Ano bang drama sinasabi mo riyan? Documentaries ang ginagawa natin, no? Ay, hindi ba magtatatlong buwan na? Sa tingin mo, makukuha mo siya? Hindi naman siya sikat kasi wala naman siyang TV shows. Kailangan ko talaga siya makuha. Sa 3 taon ko sa programa na ito, hindi pa ako nawala ng program slot. Hindi ako mawawalan kahit kailan.
Gusto ko nang tapusin. Kung ganito ang buhay ko. Marami sila sa paligid. Lahat sila naririnig ko. Kahit sa pagtulog ko. Zoe. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Hello. Kailan pa? Grabe, punong-puno ng mga bulaklak, no? Pero alam niyo ba, yung manugang na babae raw ang malas. Mula nang dumating siya, sunod-sunod ang namamatay. Kasama nga raw siya sa car accident eh. Namatay yung asawa pero yung babae buhay na buhay. Nakakakilabot talaga. Dinalaw siya ng mama ni Jiangsuk sa ospital. Ang sabi, nakita niya raw yung babae, wala man lang kagalos-galos. Ay, grabe naman. Pero parang wala naman sa itsura niya yung pagiging malas. Galing nga daw sa mabuting pamilya yun eh. At ang balita ko, may kaya naman daw yung babae. Kaya Ano naman kung mayaman? Eh, ang balita ko, bata pa lang daw yun nung mamatay yung mga magulang niya. Tama na nga yan. Kinikilabutan na nga ako sa mga kwento niyo. Kayo talaga. Dr. Shin, Pwede bang iwan mo muna kami rito sandali? o sige. Sabihin niyo ng huling paalam niyo. Isang kaluluwa. Naghihiganti. At napakalakas niya. Sino kayo? Ako si Shin Jin Myung. Magkasama kami ni Juyul sa trabaho bilang army doctors. Maraming salamat sa pagpunta. Kung patay ang ipinunta nyo, sa funeral hall kayo dapat pumunta.
Meron pa ba kayo kailangan? Meron nga palang ipinadalang email sa akin si Juyul. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Ikaw yung psychiatrist na nakakakita ng mga multo. Oo. Nababanggit ka sa akin ni Juyul. Sorry, pwede ba kitang tawagin sa pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Dr. Kim. Nasa isang art museum ako. Mama! Mama, tinawin po kita. Hindi mo ba nakikita na may kausap ang mama mo? Ano nga uli yun? Anong sinabi sa'yo ng lalaking yun? Sinabi niya sa akin noon na gusto niyang sumailalim sa treatment kasama ka. Treatment? Director Kim, sana hindi mo masamain ang sasabihin ko sa'yo. Nagpapakita ka ng mga sintomas ng problema sa pag-iisip at sintomas ng insomnia. Nabanggitin ba niya na nakakakita ako ng multo? Para kasing takot na takot siya sa akin eh. Kung tungkol doon, wala akong sasabihin. At sana wag na tayo magkita pa ulit. Salamat. Dr. Shin. Madalas ka bang mawala ng malay? Hindi naman ako dating ganito. Pero makakalimutin na rin ako nito mga nakaraan.
Hindi rin ako gaano nakakatulog ng maayos. Tapos bigla na lang ako magigising ng humihingal. At wala rin ako matandaan na kahit na ano sa mga nangyari. Siguro ito yung mga sintomas ng sleepwalking na sinasabi sa akin ni Juyol dun sa email niya. Alam namin dalawa ni Juyol na hindi lang basta simpleng sleepwalking yon. At saka isa pa, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nung kumikilos daw ako na para akong ibang tao. Yun ba yung kapag napoposes ka? Simulan na natin ang treatment pagkatapos ng libing ni Juyol. Kapag nagdalawang isip ka, baka mas lalong lumala ang problema. Tawagan mo ako kapag napag-isipan mo at kung anong desisyon mo. Sandali. Gusto mo kong maging spy, ganun ba? Ano ka ba? Masyado ka namang negative mag-isip dyan. Sabi mo, marami ka nang nakita magagaling ni Shaman. Siguro mas magandang isipin mo na nagko-collaborate tayong dalawa sa isang napakagandang programa. Parang ganun ang isipin mo. Lahat ng mga paring nasaksihan mo, lahat sila mahuhusay pagdating sa ganung larangan. Meron din naman kasing mga peking shaman. Pero kasi si Dr. Shin, hindi siya interesadong ipakita yung mga kaluluwa o multo. Nasa mga pasyente lang ang interes niya. O di, kukunan ko yung magiging proseso sa objective at patas sa pamamaraan, okay? Talaga? Objective at patas na pamamaraan ba ka mo? Ang balita ko, yung fans ng Gundam, yung ganitong item, sobrang napakalaga sa kanila. Sandali. Paano mo naman nalaman na fan talaga ako ng Gundam? Kyungju, condolences nga pala sa'yo, ha? Yun nga palang... Ano ba namang klaseng reaksyon yun? Nakikiramay lang naman tayo. Okay lang yan. O sige na, magpaalam ka na sa mama mo. Mama, hindi po ba kayo pwedeng makasama? Pasensya na ha. Pwede bang bigyan mo muna kami ng time sandali? Sige po, ma'am. Wala pong problema. Humihina ang puso mo pag umiiyak ka. Tahan na. Huwag ka nang iiyak, ha? I-promise mo na magiging matapang ka kahit wala ako. Okay, sige, ganito. Gaya ng promise mo, magpapakabait ka sa klase mo. Huwag kang absent. Okay ba yon? Okay po. Pero ngayon po ba? Mabait po ba kayong mama o salbahing mama? Siyempre, ako yung mabait na mama. Ako pa rin naman yung palagi mabait na mama para sa'yo, anak. Alam mo naman yun, di ba? Nalalaman ko lahat ng mga ginawa mo. Mga kasalanan mo at ang lahat ng pagsisikap mo. Kaya naman hindi mo papabayaan ibabaw ang gawain masama. Nagsumikap ka, naging matatag. At napagtagumpayan ng maraming pagsubok para sa aking pangalan.
Jim, yun po kasi manggagaling sa Tibet. Ang sabi, hindi raw po makakarating sa oras. Wala bang pwede ipalit? Sorry po, hindi ko pa po na-check. Ilang araw na lang at opening na, di ba? Habang busy kaming lahat dito, hindi mo inaayos ang trabaho mo. I'm sorry, ma'am. Palitan mo ng AH yung hindi darating ngayon. Okay po. At yung iba, i-check mo sa basement. Okay po, i-check ko na po sa basement. Sino yan? May tao ba dyan? Sino yan? Sa tingin ko, naging human breach ang pagkamatay ni Junior. Kapag tinanggihan nilang espiritu, may mangyayaring hindi maganda, lalo na sa mga kamag-anak. Kung isipin yung aksidente at saka yung nangyari dun sa mga kamag-anak niya. Tama ka. Nung makita ko nga siya, iba ang naging pakiramdam ko.
Journalist Chong, alam ko ba yung Dawan Gallery doon sa New Milan area? Oo, yun nga yun. Pwede bang bigyan mo ako ng info tungkol sa lugar? Medyo nagulat ako sa biglaang tawag mo. Ngayong malapit ang opening ng exhibition, mabuting ayusin ko muna yung ilang concerns sa mga empleyado. Sino yung nag-drawing ng portrait ng shaman? Pinadalhan ako ni Jewel ng picture ng painting na yun dati. Galing yan sa private collection ng auntie ko, ang dating director. Li Xinjia. Yun ang pangalan ng painter, kaibigan ng auntie ko nung college. Si Kim Kyung-Chu ba ang gallery director? Yun yung huling painting na ginawa niya. Oo. Yun bang painting? Tingin mo may kinalaman sa kung ano man ang nangyayari ngayon? Hindi ko masasabi sa ngayon kung meron. Pero sigurado akong may dahilan si Juyul kung bakit niya pinadala sa akin yun. Bakit hindi ka pumunta sa ospital para makapagpa-check up ka kahit papano? Sa pangalan ni Jesus, dudurugin ko ang binhi na kasamaan! Sa pangalan ni Jesus, dudurugin ko ang binhi na kasamaan! Tandaan nyo, sa pangalan ni Jesus, dudurugin ko ang binhi na kasamaan! Sa'yo, anong ginagawa mo? Oras na para matulog. Sa'yo, nanak? Anong problema?
Professor! Professor! Professor, sandali! Kim Kyung-ju, survivor ng Jeju Snake Cave kidnapping. Hindi mo alam, tama? Nakuha ko yan sa kaibigan ko na nasa News Bureau. Ang alam ko, hindi na-release ang balitang yon kahit sa ang TV network. Marami kang malalaman tungkol kay Miss Kim kapag nakita mo na ang lahat ng laman yan. Sabihin mo nga. Ano bang kailangan mo? Nakuha ko na rin ang tanong na gusto ko marinig. Interview. Pero kung ayaw mo, mas maganda kung kukunan kita habang ginagawa mong isang psychic healing sa pasyente mo. Gusto ko yung treatment pa kay Miss Kim. Alam mo, sa tingin ko hindi siya pumayag sa... Dr. Shin! Dr. Shin! Tulungan mo ako! Pakiusap! Bubunutin ko ang ugat ng kasamaan! Ang araw ng pag-uukom ay darating na! Sa pangalan ni Jesus! Tudurugin ko ang pinhi ng kasamaan! Maniwala kayo sa akin! Nalalapit na ang pag-uukom! Bubunutin ko ang ugat ng kasamaan! Tudurugin ko ang pinhi ng kasamaan! Darating na ang pag-uukom! Pagkatapos ng 3 buwan, sa ganap na alas 11 ng isang gabi, natagpuan siya ng mga pulis na naghahanap noon sa lugar ng Kim Yung. Ayon sa mga pulis, kinidnap siya ng nagngangalang Pastor Kang Ji-man. Miss Kim, kinakailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Yung babaeng nasa screen ako yun. Pero ang totoo, wala na ako maalala simula nun. Paggising ko, bigla na lang namuti ang buhok ko. At nagkaganito na ang mga mata ko. Yung kinilala kong mga magulang, hindi sila ang tunay na mga magulang ko. Bata pa lang nung inampun nila ako. Naging aware na lang ako dito na nasa college na ako. Nung nagtanong-tanong ako, nahanap ko yung ampunan na pinanggalingan ko sa Jeju Island. Nung pumunta ako ron, nakilala ko yung lalaking yun. At nangyari na ang lahat. Yun bang pinagdadaanan ko ngayon, Dr. Shin? May kinalaman ba yun sa nangyari noon? Mahirap magbigay ng konklusyon. Pero para sa akin, ang tingin ko meron kang spirit sickness. Yung hindi magandang nangyayari sa paligid mo, posibleng may kinalaman yun doon. Hindi dumarating ang spirit sickness dahil lang sa may nangyari. Parang nakatakda yung mangyari. Yun din ang sinabi ng asawa ko. Kailangan ko raw ng ritual para maging shaman. Pero paano ko magagawa ang ganong bagay? Hahayaan ko bang mangyari yun? Hindi ko gusto yung maging anak na isang shaman sa Seyon. Naniniwala ako mapoprotektahan ko siya. Alam ko kaya ko protektahan ng anak ko. Pero hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ngayon. Magiging maayos ba ang buhay niya? Kung iiwanan ko siya. Hindi dahil sa ikaw ang pinili ng spiritu, kailangan mong maging shaman. Kahit sinong tao, meron siyang karapatang pumili ng kanyang magiging kapalaran. Una sa lahat, kailangan nating malaman kung ano ba ang klaseng spiritu ang nasa iyo ngayon. Humanda ka na. Miss Kim Kyung-ju?
Isang lugar lang laging tumitigil. Isang lumang gusali. Parang isang simbahan. Wala na yung alaala niya nung kinidnap siya sa Jeju Island. Ang problema, nandun ang hinahanap nating kasagutan. Bayami. Salita yun sa Jeju Island. Alam ko ang salitang yun. Ibig sabihin nun, ahas. Pwede mo bang hanapin kung nasaan ang pastor na yun ngayon? Oo, sige. Kung isang buwan na siya nakalaya, baka nasa Jeju Island na siya. Siguro, hanapin muna natin si Pastor Yu. Bumisita lang kasi siya kay Kang sa kulungan. Puntahan din natin yung madadaanan nating Snake Cave. Sige. Ay, ang ganda rito. Gusto ko talaga ang lugar na ito. Nakapunta ka na ba sa Snake Cave? Naku, hindi pa. Ipinagbawal kasi nila eh. Ang sabi nila, meron daw kasing alamat yon at saka marami daw taong namatay kaya ipinagbawal nilang puntahan yun. Yung mga matatanda sa bayan, binawalan akong lumapit. Matagal na panahon na rin Snake Cave ang tawag nila sa lugar na yun. Galing ano? Ayon din sa kanila. Taon-taon daw. Doon sila nag-aali ng mga biring babae para sa White Snake. At dahil nga ayaw ng mga mayayamang tao na i-ari yung anak nilang babae, yung mga anak na babaeng mahihirap ang nasasakripisyo. Noong April 3 struggle, tinawag ang mga mamamayan na komunista at traidor, kaya pinatay sila ng security force noon. Kaya pala, ang lamig sa lugar na to. Ayon sa matatanda, para daw isang impyerno ang Jeju Island dun. Nagkalat daw sa buong kapaligiran ng mga dugo. Kaya naghihigante ang mga kaluluwa. Napakalamig. Pakiramdam mo meron ako mga naririnig. Posible nga yun. Sa dami ng mga naghihiganting kaluluwa ng mga taong pinaslang dito. At parang ang mga espiritu na yan, ginawa na nila itong tahanan. Sa palagay nyo, ganong klaseng espiritu ba ang sumanib kay Miss Kim? Tinago siya ng halos isang buwan sa kuwebang to. Hindi na ako magtataka kung malakas na espiritu ang sumanib sa kanya. Jikwang, nakakakita ka rin ba ng multo? Pinanganak na medium si Jikwang. Minana niya yun sa lola niya. Para siyang soul interpreter. Isang taong kumukonekta sa mga espiritu. Ay, ano ka ba naman? Bakit mo ba ginawa yun? Nakakainis ka! Pagkatapos ko ng koleyo sa seminaryo, kami ni Pastor Kang, pumunta kami dito sa Jeju. Dito namatay ang ama niya. Kaya, espesyal ang lugar na to para sa kanya. Opisyal ng security force ang ama ni Pastor Kang. Dumating siya rito. Kasalukuyang, nasa April 3rd struggle ang lugar na ito. Maraming taong nakikipaglaban para sa kanilang karapatan. Naglingkod din ba si Pastor Kang para sa Frontier Church? Oo.
Dumating ako noon doon pagkatapos maitayo ang isang bagong simbahan. Habang si Pastor Kang nanatili sa Kim Yung area. Nagtrabaho siya ng gusto. Bata pa siya at seryoso sa paglilingkod. Pero nung makita ko siya matapos ang 3 taon, para bang merong nagbago. Demonyo raw ang pumatay sa kanyang ama. Sabi rin niya, kapag daw hindi natalo ng banal na espiritu ang demonyo, palagi raw magkakaroon ng kaguluhan, karahasan at kamalasan. At saka sinabi rin niyang nahuli niya na ang demonyo. At ito'y nagtatago sa ampunan ng Sunji. Nagdadalang tao ang babaeng yon. Ang nakita kong yon, hindi ko talaga nagustuhan. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Umalis ako nang hindi nagpapaalam. Wala akong pinagsisihan sa aking naging desisyon nung panahon na yon. Lumayo na lang ako. At yun nga, hindi ko na nakita pa si Pastor Kang mula noon. Sa pagkakaalam ko, mga ilang taon rin siyang nawala. Naglaho. Nalaman niyo ba kung bakit niya kinidnap yung babae? At dahil dinalaw niya siya sa kulungan, nagkita ulit kayong dalawa. Hindi raw siya nagtagumpay na sunugin ng pinamamahayan ng demonyo. At ang sabi niya, kailangan niya raw magawa yun bago siya mamatay. Hindi ako naniwala. Nung nakita ko siya, para bang wala na siya sa katinuan. Yun pong sinasabi ng... Mama! Oh, siya yun. Ito nga palang anak ko. Mag-hello ka sa kanila. Hello po sa inyo. Hello din sa'yo. Gusto mo makita yung mga painting? Opo. Ito, tingnan mo. Miss Kim, naririnig mo ba? Nasaan ka ngayon? Hindi ko alam kung nasan ako. Napakadilim. Basa ang nilalakaran ko. Anong nakikita mo sa paligid mo? Sinong kumakausap sa akin? Sige, ituloy mo lang makikipag-usap. Sabihin mo. Sino ka? At sinong gusto makaalam? Bakit ka nasa katawan niya? Dahil gusto ko rito. Komportable kasi ako sa kanya. Meron ka pa bang ibang kasama? Kailan ka pa nandyan? Medyo matagal na rin. Mula na naglaro ako sa kuweba, kasamang White Snake Shaman. Sabihin mo, sino yung White Snake Shaman?
Miss Kim? Miss Kim, naririnig mo ba ako? Oo. Ang paligid, nakikita mo ba ng maayos? Oo. Maliwanag na. Kaya nakikita ko ng paligid. Mabuti naman. Sige, bumalik ka na. Pagbilang ko ng 5, dahan-dahan mong imulat ang mga mata mo. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ako. Mga espiritu nga mula sa Snake Cave ang dahilan. Yung treatment. Naging maayos ba ang treatment mo? Mahirap paalisin ng isang kaluluwang naghihigante. Kailangan ng panahon pero magiging maayos din ang lahat. Once a week kang pumunta rito. Maraming salamat. Maraming salamat. Basahin ng dough, tapos ibudbud ang harina ng ganito. Mama, ang galing niyo po! Magaling ba si Mama? Opo! Gusto mong subukan? Opo! Okay, sige. Yan ang sayo. Si Mama yung baboy, si Sayin yung squirrel. Okay! Charan! Okay. Yung mga mata na lang at tapos na tayo. Tapos na! O bakit? Ayaw mo ng mata nila? Eh kasi, hindi po yan ang tamang kulay. Sige, ano bang gusto mong kulay? Ma'am, meron po ba kayong kailangan? Ano to mga to? Ma'am, kasi po, napansin ko marami pong hindi magandang nangyayari eh. May nagsabi po sa akin na makakatulong daw. Bakit mo dinadagdagan mo pang problema? Okay nang lahat ngayon. Ma'am, kasi hindi ko rin po talaga gusto ang mga yon. Pero yung mga multo, pinipili po ba nila yung gusto nilang lapitan o saniban? Umalis ka na! Pasensya na po.
magliligtas ng milyong buhay. Hello, Miss Kim? Dr. Shi, tingnan niyo nangyari kay Seon. Huminahon ka lang, Miss Kim. Yun bang mga gamit ni Juyul nasa study room pa rin niya? Oo. Sinabi rin niyang nahuli niya na ang demonyo at ito'y nagtatago sa ampunan ng Shunji. Nagdadalang taong babae. Ang problema, lumipat ngayon yung spirito kay Seon. Kalimitan, yung spirito, hindi sila lumilipat sa ibang katawan. Merong dahilan kung bakit. Kailangan nating malaman kung kaninong spirito yon. Nung mamatay ang asawa mo, nakita ko ang isang malakas na naging higanting espiritu. Parang pari o shaman. Kung totoo man yun, ibig sabihin delikado. Kung ang taong yun ay naging naghihiganting espiritu, hindi pwede yung ordinaryong ritual. Kailangan nating malaman kung sino ang espiritu na yun. At saka tayo magsasagawa ng isang pangtaboy o eradication ritual. Kung ganon, anong pwede natin gawin ngayon? Kailangan nating mahanap si Pastor Kang. Mama! Miss Leong Ray? Importante lang. Pwede po bang malaman kung ano niyo po si Miss Lee? Kamag-anak niya ako. Pinanganak noong 1951, itong si Leong Ray. Ang consignor, nasa 61-87 Kim Yung, Jeju Town, North Jeju County. Miss Cho Sun Lim. Tao po! Sino ba yan? Ano bang kailangan ninyo? Magpapahula ba kayo? Hindi po, Lola. Meron lang po kasi kaming hinahanap na tao. Sino? Si Miss Leong Ray po. Kilala niyo po ba siya? Ay, naku. May tatanong lang po ako. Lola, kilala niyo po ba ang taong ito?
어쩜 되는 소리일까? Ano daw ang kaugnayan mo sa kanya? Hinahanap ko pong pamilya ko. Kailangan ko pong malaman kung sino ang taong yan. Namumukhaan kita. Kamukhang-kamukha niya talaga ang kanyang ina. Ano po, ina? Kung ganon, siya po ba ang aking ina? Isang sanggol daw ang dinala sa kanya ng banal na ina. Kaya lang, hindi daw yun si Leong Ray. Kung ganon, sino po ang taong ito? Isa po bang shaman si Leong Ray? Ang ina ni Leong Ray ang shaman, si Sukchung. Ang tao pong ito, siya po ba si Sukyung? Ang mabuti pa, umalis na kayo. Umalis na kayo! Pakiusap. Tulungan niyo po kami. Buhay po ng anak ko nakasalalay dito. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Naku, kawawang bata. Paanong meron ka pa rin kaugnayan sa kanya hanggang ngayon? Anong nangyayari sa'yo? Ikaw! Mamamatay kayong lahat. Iisang araw at oras. Tigilan mo ang kalokohan mo! Ano ba sinasabi mo? Bakit ha? Sino ka sa akala mo para sabing mamamatay kami sa isang araw at sa iisang oras? Naku, pasensya na kayo. Wala pa po kasi siyang tulog kaya siya ganyan. Tigilan mo na yung kalokohan mo! Paano sila mamamatay? Paano mamamatay sila ng sabay-sabay at isang araw at oras? Ano? Nasabog ba bulkan? Aking anak, bakit mo naman nasabi yun? Magkakaroon ng malaking kaguluhan sa bayang ito? Dose-dose ng mga tao mamamatay. Mahigit sa 100,000. Mamamatay kayo at may ipit sa isang lugar. Walang sino man na makakatakas mula ron. Matapos ang pangyayaring yun, sinaktan nila ang banal na ina at pinalayas si Sukchung. Pinagtago ng banal na ina si Sukchung sa kuweba. Diyos ko, dumanak ang dugo nung taon na yun. Sa araw, kahit sino pinapatay ng mga sundalo. Inaakusahang komunista. At sa gabi bumababa ang mga gerilya mula sa kabundukan at pinapatay ang mga tumutulong sa mga sundalo. Pareho mga sundalo at mga gerilya. Wala silang awang pumapatay. Wala silang pakialam sa dugong dumadaanak. Ang buhay ng tao, tila ba walang halaga sa kanila. Kumpas langin ng mga tao. May tutulad mo sa mga hayop. Ano yan, ha? Mga pagkain po para sa matatanda sa kuweba. Matatanda sa kuweba? Ang leader ng mga komunista! Yan! Mga traitor kayo! Mga Ginoo, parang awa niyo na. Isa akong shaman. Nagmula po ako sa Kimnyong. Ako po ang shaman ng kuwebang yan, mga Ginoo. Tulungan niyo ako! Naawa niyo po kayo sa akin! Isang kaawaan. Kalunos-lunos na kalagayan matapos siyang pagsamantalahan ng hayop na yun. Nagdalang tao si Sukchung. At ang sanggol na yun,
Si Miss Lee Yongray. Matapos siguro mga ilang buwan may kumalat na balita. Sadyang nakakakilabot ang balitang kumalat sa bayan noon. Paano namatay ang 30 tao sa isang kagat ng ahas? At sa loob lang ng isang buwan? Sabi ng mga pulis, wala daw silang nakitang kahit isang ahas. Imposible namang makakita sila ng ahas sa gitna ng taglamig. Yun nga ba talagang ikinamatay nila? Oo nga, tama ka. Napakarami nang napatay ng mga sundalong yon. Siya nga pala. Ayon sa mga tao, meron daw babaeng pumapasok sa kuweba tuwing gabi. Pero hindi daw siya naglalakad kundi gumagapang papasok sa kuweba. Pula raw ang mga mata niya parang ahas at kulay puti ang buhok ng babae. At ang sabi pa, mukhang malapit na raw itong mga anak. Kaya nga wala talagang pumupunta o lumalapit man lang sa kuwebang yun eh. Para raw makapaghiganti, naisip ng banal na ina na maaaring tinanggap ni Sukjo ang espiritu ng ahas sa kanyang katawan. Kaya may mga nangyayaring ganong kababalaghan. Ina, si Sukjo po ba yun? Sukjo, buhay ka! At meron ka ng anak! Alam ko nababalot ka ng galit. Wala kailangan gawin yun. Tanging masasamang espiritu lang ang gumagawa ng mga ganung bagay. Hindi yung gawain ng isang tao. Isa pa baka nakakalimutan mo na isa kang Shaman Sukjong. Ang mabuti pa, itigil mo na ang lahat ng ito. Nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na ito, Sukjong. Sukjong! Bakit mo ginagawa ito? Huwag mo nang idamay ang mga inosenteng tao, Sukjong! Itigil mo na ang lahat ng ito! Sabihin mo, Sukjong, inalay mo ba ang sarili mo sa espiritu ng ahas? Sa mga sundalo, ako tumapo sa kanilang lahat. Pagpapayahin ko ang lahi nila sa lahat ng ginawa nilang pagpapadalak ng dugo. Kung hindi ko magawa, ang anak ko, siya ang magpapatuloy niya sinimulan ko. At kung hindi niyo magawa, ang anak niya ang magpapatuloy. Paghihigantihan ko maging yung mga anak nila. Kung ganun, minana niyo po ba yung tabak ng banal na ina? Ang banal na tabak na yon, ang tanging tabak na ginamit para labang mahuli ang puting ahas dun sa sinasabi kong mismong kuweba. Ipinapasa yun sa lahat ng mahuhusay na shaman dito at nung mamatay ang banal na ina, itinago yun sa templo. Kaya lang itong si Yongray, hindi namin maunawaan pumunta siya at kinuha ang tabak na yon. Kinuha ni Yongray? Noong una hindi ko binigay. Nung bang pumunta siyang may kasamang pastor nang sabi tatapusin niya ang masamang kapalaran. Pero nakiusap pa rin siya. Sabi niya ang tabak na yon ang puputol ng sumpa, kaya binigay ko na rin sa kanya. Yung pastor na yon, hindi kaya si Pastor Kang? Nandito pa rin po ba yung simbahang pinaglingkuran ni Pastor Kang? Isa yung mission house na nakatayo sa kalagitnaan ng bundok. Pagkatapos siyang hulihin ng mga pulis, sa bintang na pagdukot, ang mga ilang taon nang nakakaraan, marahil wala na yun doon ngayon. Anong sabi mo? Paano nangyari? Sandali! I-post mo dyan! Yung lalaki. Si Pastor Kang Jiman. Si Sir yun. Tumawag na kayo ngayon ng pulis.
Si Pastor Kang Jiman, ang kidnapper. Siya rin yung Snake Cave kidnapper 15 years ago. Officer Kim, nasan kayo ngayon? Okay, sige. Bilisan niyo magpunta rito. Na-check ko na ang security footage dito sa bahay nila. Si Pastor Kang Jiman, ang Snake Cave kidnapper. Sige, bilisan niyo. Pastor Kang Jiman. Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot na disiplinahin ang isang bata. Kung pinalo mo ang bata, maliligtas ang kanyang kaluluwa mula sa impyerno. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang patayin ang kaluluwa. Pagkus, matakot kayo sa kayang patayin ng katawan at kaluluwa. Tinanggap mo at tinala mga kasalanan ng Ama. Hinayaan mong balutin ang kadiliman ng iyong puso't kaluluwa. Sa tingin mo ba matatalo mo ako? Wala ka magagawa sa kapangyarihan ko! Napakalakas na loob mo na itulad ang iyong sarili sa Diyos! Lumayas ka! Masamang espiritu! Lumayas ka! Miss Kim, alam mo ang lugar na to, tama? Nung kinidnap ako, dinala ako sa lugar na to. Sa'yo yun! May darating na tanda para sa mga naniniwala. Sa pangalan ko, sila ay magpapalayas ng mga demonyo. Sila ay magsasalita ng iba't ibang mga wika. Si Mama to! Si Mama! Anak ko, nasaktan ka ba? Okay ka lang ba, anak? Sa'yon! Patawarin mo ako, anak! Anak! Wala nang silbi ang paghingi mo ng tawad.
Dahil wala na siya. Wala na. Huwag ka na maghiligpis pa. Dahil ang katawan ng batang ito ay mula sa akin. Binabawi ko lang ang katawan ito. Bawa ka, ibalik mo siya sa akin. Huwag ang anak ko. Huwag ang anak ko, Lola. Bawa ka, Lola. Lola, ibibigay yung katawan ko. Huwag mo lang kunin ang anak ko, parang awa mo na. Ako na lang po kunin niyo, Lola. Parang awa niyo na. Ako na lang po kunin niyo, Lola. Manju! Huwag po ang anak ko. Ako na lang. Ibalik niyo po sa akin ang anak ko, Lola. Parang awa niyo na. Mabait ka ba, Mama, ngayon o salbahing Mama? Seyon? 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 Dr. Shin! Kailangan gawin yun. Wala nang oras. Kailangan siyang tapusin. Dr. Shin! Tapusin ang katawan! Hindi kailan na matatapos ang sumpa! Tapusin mo na siya! Ang ama niyo dapat tatapusin dahil siya ang naglagay ng sumpang ito! Tatapusin ko kayong lahat! Tandaan mo yan! Maging ang susunod na henerasyon! Hindi ko sila titigilan hanggat hindi sila nauubos! Tatapusin ko silang lahat!
sila ng masamang espiritu sa aking pangalan. Sila ay magsasalita ng mga bagong wika. Dudurugin nila ang mga ribultong ahas at sila iinom ng inumin ng lalason, ngunit hindi sila mamamatay. Sila ay magpapagaling na may mga sakit at matapos magsalita ng Diyos, siya ay tinanggap ng kalangitan at naupo sa kanan ng Amang nasa langit. Hindi ba't 3 buwan na rin? Pero hanggang ngayon, wala pa rin namang masamang nangyayari. Kailangan pa rin nating maghintay at magbantay hanggang sa magising siya. Malapit na siyang magising. Magigising siya para kay Seyon. Hindi ba, Seyon? Excuse me po. Gusto raw pong makausap ni Chief ang guardian ni Miss Kim. Seyon, dito ka lang muna, ha?